ang Branham Tabernacle. Napakasarap batiin ng aking mga kaibigan. Nasisiyan akong maging kaisamo sa buong mundo tuwing linggo, nakikinig sa parehong sermon sa parehong oras. Pagpalain ng Diyos ang aking mga kaibigan sa Russia, Equatorial Guinea, DRC Congo at mainland China, at nasaan man kayo, naway ipadala ng Espiritu Santo ang kanyang anghel upang aliwin ang bawat isa sa inyo. Mula sa Jeffersonville, Indiana, at sa Branham Tabernacle noong Hulyo 6, 2024, narito ang lingkod ng Diyos na kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na perpektong kalooban ng nobya, ang araw ay huli na at ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Ang pinto ay nagsasara at ang oras ay tumatakbo. Kung ito ay hindi pa, huli na para magtaka sa paligid, maging parang tambo na inalog ng hangin upang magkaroon ng pangangati ng tainga. Oras na para gumawa ng malinaw na desisyon. Ano ang dapat kong gawin upang maging kanyang nobya? Nagbabago ba ang Diyos ng kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang salita? Hindi. Kung magkagayon ay dapat tayong magsikap araw-araw ng buong puso at kaluluwa upang maging sa kanyang perpektong kalooban. Dapat nating isuko ang ating sarili sa kanyang kalooban at sa kanyang salita. Huwag mo na itong tanungin, paniwalaan mo lang ito at tanggapin ito. Huwag subukan humanap ng paraan sa paligid nito. Dalhin lang ito sa paraang ito ay. Sinasabi sa atin ng propeta sa mensaheng ito na ang kanyang buong layunin ay ipakita sa atin na ang Diyos ay kailangan tuparin ang kanyang salita upang manatili sa Diyos. Ngunit napakaraming gustong libutin ito at kumuha ng ibang paraan. Kapag ginawa nila, nakikita nila ang kanilang sarili sa nagpapatuloy at pinagpapala sila ng Diyos. Ngunit gumagawa sila sa kanyang mapagpahintulot na kalooban at hindi sa kanyang perpektong banal na kalooban. Ibinabalik tayo ng propeta sa salita at binibigyan tayo ng mga halimbawa upang tingnan, pag-aralan at pag-alalahanan tayo. Hindi binabago ng Diyos ang kanyang isip o ang kanyang paraan. Siya ay Diyos at hindi nagbabago. Ngayon, mapapansin natin na pareho silang mga espiritual na lalaki, parehong mga propeta, parehong tinawag. At si Moses mismo sa linya ng tungkulin na may isang sariwang haliging apoy sa harapan niya araw-araw, ang espiritu ng Diyos na sa kanya sa linya ng tungkulin. Narito isa pang lingkod ng Diyos na tinawag ng Diyos, inordain ng Diyos, isang propeta. Kung kanino dumarating ang salita ng Diyos, narito ang linya ng panganib. Walang sino man ang maaaring makipagtalo na ang tao ay mula sa Diyos. Sa Diyos dahil sinabi ng Biblia na ang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa Kanya at siya ay isang propeta. Panginoon, gaano kalapit yun? Paano ko malalaman kung pariyo ay mga propeta? Pariyong mga lalaking puspos ng Espiritu na tinawag ng Diyos, inordin ng Diyos, mga propeta ng Diyos, kung saan dumarating ang salita ng Diyos. Parihong nagsasabi nga ang banal na Espiritu ang nangunguna sa kanila. Basahin at pag-aralan natin kung mabuti ang ilang sipi tungkol sa sinasabi ng ikapitong anghel na mensahero ng Diyos. Gusto namin ang sinasabi niya, hindi kung ano ang sinasabi ng simbahan, kung ano ang sinasabi ni Dr. Jones, at kung ano ang sinasabi ng iba. Gusto natin ang ganito ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propeta. Si Moses, bilang isang inordained propeta na may salita ng Panginoon, ay nagpapatunay na siya ay pinili upang maging pinuno nila ng oras. At na pinangako ni Abraham ang lahat ng mga bagay na ito. Walang sino man ang maaaring pumalit kay Moses. Gaano man karami ang tinaas ni Korah at gaanong karami ang kay Datan. Si Moses iyon, tinawag ng Diyos anuman. Si Moses ang pinili ng Diyos na mamuno sa mga tao. Ang ibang mga lalaki ay tumindig at sinabing sila ay pinahiran.
Ang banal na espiritu ay puspos din ng mga tao. Tinawag din sila ng Diyos na mamuno. Ngunit si Moises, ang orihinal na pinuno ng perpektong kalooban ng Diyos upang pamunuan sila. Ngunit at kung ang mga tao ay hindi naglalakad sa kanyang sakdal na kalooban, siya ay may isang mapagpahintulot na kalooban, ay hahayaan na kanyang pumasok, kanyang perpektong kalooban. Ngayon, kung gusto mo, walang sinuman ang nagnanais na papaloob sa kalooban ng Diyos. Nais ng tunay na nobya na nasa kanyang perpektong kalooban sa lahat ng oras, anuman ang halaga. Napakaraming hindi pagkakasundo, kaisipan, kalituhan, opinyon sa kahalagahan ng pagpatugtog ng mga tape. Alam nating lahat na ito ang pinaka-issue na pinaghiwalay ng mga mananampalataya sa mensahe ngayon. Alam natin na ang nobya ay dapat at magiging magkaisa. Iyon ay ang salita. May mga lalaking puspos ng espiritu. Tinawag ng Diyos sa simbahan ngayon. Sila ay mga pinahirang lalaki ng Diyos na tinawag upang ipangaral ang mensaheng ito. Ngunit sadyang wala ni isa sa kanila ang mapagkasunduan nating lahat. Paano sila ang magbubuklod sa nobya? Maaari ba tayong magkaisa sa kanilang ministeryo? Tunay na tinawag sila para pamunuan ang kanilang kawan. Ngunit akayin sila pabalik sa orihinal na plano ng Diyos. Ang kanyang leader, ang kanyang propeta, hindi ang kanilang ministeryo. Kung hindi nila itinuturo sa iyo na ang busis sa mga tape ay ang dapat mong sundin at dapat mong paniwalaan na ang pinakamahalagang busis na dapat mong marinig, sila ay nasa kanyang mapagpahintulot na kalooban. Kung sasabihin nila sa iyo na ito ang pinakamahalagang busis at talagang pinaniniwalaan nila iyon, kung gayon, paanong hindi nila pipindutin ang play sa tuwing magkasama kayo? Kung gusto mong makasigurado, para sigurado na ikaw ay nasa kanyang perpektong kalooban, isa lang ang tiyak na paraan. Ito ay ang marinig, ang pinagtibay na tinig ng Diyos sa mga tape. Ang unang bagay na alam mo, ang isang tape ay bumaba sa kanilang bahay. Nakuha na iyon, kung gayon. Kung siya ay isang tupa, kasama niya ito. Kung siya ay isang kambing, sinisipa niya ang tape. Kailangan kong maging sigurado. Hindi ko at hindi. Kunin ang kaunting pagkakataon sa aking walang hanggang destinasyon. Alam ko, ang tinig sa mga tape ay ang tinig ng Diyos sa nobya. Alam ko, hindi ito nagkakamali. Alam ko, ito ay pinagtibay ng haliging apoy. Alam ko, ito ang isang pinili ng Diyos na pumunuan ng kanyang nobya. Alam ko na ang busis ay ang tanging busis na makakapagbuklod at makakapagbuklod sa nobya. Alam ko na ang busis na iyon ay ang marinig kong sasabihin, narito ang kordero ng Diyos. Dapat kong pindutin ang play at marinig ang boses na iyon. Iniimbitahan kang sumama sa amin ngayong linggo sa ganap ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Gaya ng ating naririnig, 65-0418E. Binabago nga ba ng Diyos ang kanyang kaisipan tungkol sa kanyang salita? Brother Joseph Branham. Sisimulan natin ang mensahe sa talata 61. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. Exodo, ika-19 na kabanata. Mga bilang, Kapitulo 22, versikulo 31. San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Lucas, Kapitulo 17, versikulo 30. Apokalipsis, ika-17 kabanata. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.sbfellowship.info at www.brenhemtabernacle.org. tabernacle.org.